Dumarating na ang katapusan ng mundo. Sumabog ang zombie virus. Mga mamamayan, magmadali kayo. Pumunta sa ligtas na base. Mga mamamayan, magmadali kayo. Pumunta sa ligtas na base. Huwag kang matakot. Hindi ko naririnig ang mga boses nila. Kaya hindi na ako natatakot. Kuya, nakabalik na ako. Hindi ako nahuli ng zombie. Kuya Mingche, nakabalik na ako. Ang mga supply? Oo. Nandito na lahat. Chocolate compressed biscuit at ang kape na paborito mo. Dahil dito, pwede na tayong pumunta sa rescue base. Salamat sa pagod. Dumating na ang mga supply. Kunin at ipamahagi. Kuya? Kuya, Instant noodles. bakit cilantro ang lasa? Buti na lang. Salamat, Kuya Mingche. Nasaan ang lipstick? Bakit wala? Yung lipstick na gusto ko. Ngayong ganitong oras, nakuha ko lang ang mga pagkaing ito. Mga pampaganda. Talagang, Wala akong silbi. Kuya, buksan mo ang pinto, bilis. Ako ito, si Gantian. Huwag buksan ang pinto! Sino ang nakakaalam kung nakagat siya ng zombie? Papasukin siya? Ibig sabihin, papatayin niya tayong lahat. Oo. Huwag buksan ang pinto. Matagal siyang nasa labas. Sino ang nakakaalam? Kung nakagat siya ng zombie, Ayaw kong mamatay. Nahawa ka ba? Wala! Hindi ako nahawa. Buksan mo ang pinto. Ginoo. Akala mo ba, Minche, ay magkakagusto sa'yo? Ang tanga? Ginagamit ka lang para sa mga supplies. Ano? Paumanhin, gantian. Kailangan kong panagutan ang buong klase. Tanga, ang mga zombie ay gustong-gusto kainin ang tulad mo. Baliw sa pag-ibig. Si. Sama-sama tayong mamatay. Mga kuya zombie, mayroon ditong sariwang take-out. Busog kayo. loko ka ba? Tumahimik ka, gantian. Maaakit mo ang mga zombie lahat. Kung hindi mo ako mahal, ibalik mo ang puso ko. Ginamit mo ang pag-ibig para makuha ang kabataan ko. Ano ang natira sa akin? Tumahimik ka. Sobrang sakit ng puso ko dahil sa'yo. Ano ang naging resulta? Ngayon, Talagang sasabog na ang puso mo. Saklolo! Zombie! Dumarating ang mga zombie! Magtago kayo! Sa totoo lang, sobrang takot ako. Ayokong mamatay. Salamat sa pagligtas sa akin. Tagapagligtas. Ang galing mo. Ang mga zombie pinatay mo parang gulay. Ikaw. Zombie. Zombie. Hindi siya dumating para iligtas ako. Gusto niyang kainin ako. Umalis ka! Aba, Diyos ko. Lumayas kayo. Masasamang espiritu. Amen.
Wala na, wala na, wala na. Walang silbi. Lahat ay walang silbi. Oh. May baril pa ako. Ay, Ah? Oh, Ah, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ito ay dinala na ng zombie. Siya mismo ang gustong mamatay. Wala tayong kasalanan. sa wakas nahanap na kita. Huwag mo akong kainin. Huwag. Huwag mo akong kainin. Huwag. Huwag mo akong kainin. Nasaan ako? Yang zombie, hindi ako nakain? Ikaw. Ikaw! Kuya Zombie, hindi ba masyadong masama ang ginagawa mo? Hindi pa tayo nagkikita. Sabi nila, may pagkakaiba ang lalaki at babae. At hindi dapat magkadikit ang tao at zombie. Ganito ka. Hindi naman. Linisin muna ako bago mo kainin. Kayo mga zombie, may seremonya pa kayo? Takot na ako. Ginagawa niyo pa itong pahirapan ako. Mas mabuti pa, patayin niyo na lang ako. Bahala na. Sige, kainin mo na ako. Sabi nga ng kasabihan, kung hindi mo kayang labanan, sumali ka. Iwasan ng 30 taong maling daan. Kuya Zombie, sa tingin ko, ikaw ang hari ng mga zombie. May isip ka. At naiintindihan mo ang wika ng tao. Pakiusap, kagatin mo na rin ako. Ako. Gawin mo rin akong zombie. Magiging alipin mo ako. Ay, sandali. Natatakot din ako sa sakit. Pwede bang maliit lang na kagat? Wow, huwag kang magsabi. Ang katawan ng Zombie King ay maganda rin pala. Sige, maliit. Maliit lang na kagat. Sandali lang. Sabi mo horror movie. Bakit midnight na? Parang harassment na ito. O appetizer lang? Binigyan siya ng amo, gamutin ng sugat. Hindi man lang ako din ilaan ng amo. Noong muli, pinutol ng tao. Ang braso ko, hindi man lang ako tiningnan ng amo. Lumalaban pa ang taong yon. Walang utang na loob.
Bitawan mo ako. Siya nga, kakainin pa rin ako. Tapos na. Oras na ng kain. Ay, mali ako. Kani-kanina lang. Hindi dapat ako naging malibog. Huwag mo muna akong kainin, okay? Gutom. Pero ako. Gutom. Gutom na gutom. Hindi mo ako pwedeng kainin. Hindi masarap ang karne ko. Ang karne ko ay maasim, mapait, bulok, at mabaho. Kapag kumain ka, madali kang magtatae. Ay, kung hindi, magluluto ako para sa iyo. Huwag mo muna akong kainin. Sigurado, magaling ako magluto. Tiyak na mapapakain kita. Kakain ka at hindi mo na ako kakainin. Sabihin mo, anong gusto mong kainin? Wow! Ang dami mong stock! Napakarami pala! Noodle na sabaw ng manok. Noodle na maanghang na baka. Noodle na baka na may Sichuan pepper. He. Uy! Ikaw na mapag-aksayang zombie. Alam mo ba, ang isang cup noodles ngayon, mas mahal pa sa ginto? Ang mga ito, pinaghirapan ko at halos mamatay para makuha. Wala akong choice kundi kunin ang natitira na may cilantro flavor. Itinapon mo lang basta-basta. Yun. Ay, Kuya Minche, gutom na ako. Naku, Sinabihan ko kayong magtipid. Kayo pa. Naubos agad. Paano tayo makakarating sa safe zone? ilang araw na tayong hindi kumakain? Hindi na talaga kaya. Oo nga. Grabe ang gutom. Ang gutom ko. Naalala ko dati, ang pagluluto ni Gantian ay masarap pa rin. Sayang. Kung hindi dahil noong panahong iyon, pinalayas ninyo si Gantian sa labas. Baka narito pa siya ngayon. Tumahimik ka. Kaming lahat dito. Kung wala si Gantian, hindi na kaya. Yung tangang iyon, kanina pa kinakain ng mga zombie. Hanggang buto na lang. Gusto ko ng stir-fry na bagong luto. End of the world na. Isang zombie, mas maganda pa ang buhay kaysa sa tao. At saka, bago ang apocalypse, wala nang fresh stir-fry, di ba? Ang kinakain namin ay pre-prepared na pagkain at pinagsamang order, okay? Hindi ka naman kumakain ng pre-made na tao. Gusto mo ng stir-fry. Ikaw naman. Ito. Wala tayong sangkap. Kahit gaano kagaling, kung walang materyales, wala kang magagawa. Naiintindihan mo ba? Ay, anong gagawin mo? Pamimili sa supermarket. Supermarket? Pamimili? Hindi pwede. Sa labas ngayon, puro zombie. Hindi sila kasing pihikan mo. Pag nakita nila ako, kakainin na nila ako, tapos lalansangin pira-piraso. Ayaw kong lumabas. Kung hindi ka pumunta, kakainin kita. Bas. Hoy, ay! Hindi, ako. Mamamatay ako. Papatayin mo ako.
Pwedeng itago ng dugo mo ang amoy. Nagiging zombie ang mga baka at kabayo, pero baka at kabayo pa rin sila. Libreng bili. Dati, nagrisgo ako ng buhay para makuha ang pagkain. Ibinigay ko lahat kay kuya at sa kanila. Ako mismo, wala akong natikman. Gutom na ako. Oy, kumain ka na rin. Pwe. Baso. Rush. Ano ba sa basurang pagkain? Ito ang pinaka-perpektong pagkain ng sanggol. Kumain ng basurang pagkain, magsalita ng basurang salita, tikman ng basurang buhay, para lang itong isang puro additives, walang natural, ang sarap. Eto. Kuya Zombie, ang bait mo naman. Tawag. Oy, ano pangalan mo? Ang ibig kong sabihin, ano ang pangalan mo? Hindi ko na maalala. Normal lang. Kasi, naging zombie na siya. Ano ang pangalan mo? Nagtatanong ako sa'yo, pipi ka ba? Lin. Yulin pala ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan mo. May butter rice cake doon. Kukunin ko. Kuya Yulin, tulungan mo ako. Ako. Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ako ng mga supplies. Papatnubayan ko ang lahat papunta sa ligtas na base. Nakita kitang kinuha ng zombie. Bakit hindi ka nila kinain? At hindi ka naging zombie? Gusto mong malaman kung bakit? Halika rito, halika. Kasi, ikaw ay itinulak ng mga kaklase mo para maghanap ng supplies, di ba? Noong una, iniwan mo ako sa labas. Inakala mong zombie ako. Nagpapanggap ka lang na matapang. Gantian, kailangan kong panagutan ng buong klase. Ito ang tinatawag na karma. Karapat dapat sa'yo. Gantian. Noon, espesyal ang sitwasyon. Wala akong choice. Ang pagmamahal mo ba ay napakamura? Hindi ba kayang subukan kahit kaunti? Hindi. Mahalaga ang pagmamahal ko. Kaya kapag lumipas na, wala na. Sa isang lalaking tulad mo na walang kwenta, sayang ang isang segundo. Ay pagsayang sa sarili ko. Hoy! 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 Hindi ka ba sasama sa mga tao? Sasama ka ba sa mga zombie? Alam kong ikaw ay binihag ng Zombie King. Ginagawa ka lang niyang pagkain na ipon. Kahit anong isipin mo sa akin, hindi mo pwedeng baliwalain ang sarili mong buhay, di ba? Kahit gusto kong tumakas, hindi kita sasamahan. Hindi ba ikaw ang gustong pumunta sa ligtas na base? Kapag nakarating tayo sa ligtas na base, magiging ligtas na tayo. Hindi na kailangang matakot. Narinig ko na ang mga magulang mo ay nasa ligtas na base. Hindi mo ba sila gustong makita? Ako. Hoy! Gantian! Nasa harap mo na ang pagkakataong tumakas. Nandoon ang likod ng supermarket. Lumabas muna tayo. Pagkatapos tayo mag-usap. Si Phyllis.
Takbo. Hindi naman. Malaking mali. Paano ko naman iisipin na tumakas sa likod? Nakita ko lang na may masarap na pagkain dito. Kinuha ko lang. See ya. Kain. Ba? Naku! Takbo. Pakinggan mo ako. Oo. Si Kuya Mingche biglang lumitaw. Ako. At si Kuya Mingche nagkataong nagkita lang. Si Kuya Mingche ang humila sa akin para tumakbo. Anong spray ang ginamit ni Kuya Mingche? Para magalit ang Zombie King ng sobra? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ay! Bakit mo hinugasan ang kamay ko ng sobrang linis? Ano ba yan? Ah, ganun pala. Hinuhugasan mo pala ang gulay? Talaga namang kakainin mo ako? Ah! Kain. Naku! Hinahanap niya kung saan. Magsisimulang kumain. Ano ang gagawin ko? Gagawin ba? Hehe, yung elective na grappling. Ang galing joint lock at scissor leg kung hindi lang nagkaroon ng zombie outbreak. Siguradong hindi ako babagsak ngayong semester. Luto. Ngayon pwede na kitang lutuan. Pagkain. Nakakatakot. Muntik na akong kainin ng Zombie King. Buti na lang, matalino ako. Ngayon marami ng ingredients. Agad lulutuan na agad kita. Garantisadong maraming putahe. Ngayon naintindihan ko na. Kung ayaw mong kainin ng zombie, dapat gamitin mo ng maayos. Ang halaga mo. Kung ayaw mong maging nilaga sa kaldero, di magluto ka na lang ng steak. Kuya. Naghanap ka ng supplies. 2 pack ng tissue lang ang dala mo. Wet wipes pa. Wet wipes. Pwede bang isawsaw sa toyo? Pasensya na. Nakasalubong ko ang mga zombie. Nawala lahat ng supplies. Wala na tayong pagkain. Yung photos sa classroom, naubos na. Wei, naalala ko yung bag mo. Parang genuine leather yata. Hindi pwede. Limited edition ito. Mas mahal pa sa buhay nyo. Si Gantian, nakipagsapalaran. Sa panganib ng buhay. Nagtagumpay siyang dalhan tayo. Ng supplies noon. Hindi ba puro coriander flavor na noodles? Masama ang lasa. Masama. Kaya't pati packaging. Dinilaan mo. Hindi lang ako ang nag-iisip na coriander flavor ay masarap. Si Gantian mismo, nagutom at uminom ng gripo. At ang itinago niyang, itlog, sabi niya nagda-diet siya. At naniniwala pa ako. Sayang, siya ay. Gantian buhay pa. Lumabas ako at nakita ko siya. Ngayon sa labas, puro zombie na. Hirap na nga mag-ingat. Sigurado mas malala ang lagay niya kaysa sa atin.
Malamang ngayon, mamamatay na sa gutom. Ang buhay ay may saya at lungkot. Ang kaligayahan ay nasa pagkain lang. Tingnan mo ang appeal ng pagkain na ito. Sobrang level na. Hoy, nasaan ang amo ninyo? Maligo ng malamig. Anong ligo ang tumagal ng ganito? Lord ng mga zombie. Haha. Si. Ako na. Ay, hindi na ibuhos ang alak. Ano yun? May kailangan ka pa ba? Masyadong malapit. Masyadong malapit, di ba? Sige, lalayo ako. Itong pag-atras ay 3 minuto. Pwede ba? Ha? Kumakain din kayo? Ah, tama nga pala. Pagkatapos kumain, maghugas kayo ng pinggan. Siyempre, hindi na kailangan mong maghugas. Kahit zombie ka, kailangan maging maayos. Kaligtasan sa pagkain, di ba? Ano ang gagamitin natin sa susunod na pagkain? Isang busog at araw-araw na busog. Kailangan malaman ang pagkakaiba. Talaga nga, para makuha ang puso ng zombie, sakupin muna ang tiyan nila. Nag-post si Gantian sa social media. Anong pinost niya? Maganda ang benepisyo ng bagong amo. May libreng pagkain at tirahan. Ang pattern ng steak na ito ay M12 Wagyu. Ito, halatang galing lang sa internet ang picture. Si Gantian na tanga, ngayon siguradong tinatakbuhan ng zombie. Pero, nagpapanggap lang na may magandang buhay. Oo, sigurado yon. Kuya, hindi mo ba sinabi na nakita mo si Gantian? Siya ngayon, sobrang laglag ba? Si Gantian ngayon ay payat at maputla at punit-punit pa ang damit. Tara, hanapin natin si Gantian. Bakit? May problema ang kaklase. Bilang nakatatandang mag-aaral, hindi ba natin dapat tulungan siya? Ako makinig ka. Ako talaga ay hindi ko sila nilason. Pagkalason sa karbohidrato. Nagkakasakit din kayo sa carbs? Ngayon dito, ibig sabihin, walang mga zombie na nagbabantay.
Maari na ba akong? Magpahinga muna ako. Bakit ang sama ng lugar na ito? Ang hina ng signal. Nay? Tian, ang tawag mo hindi ko matawagan. Muntik na akong mabaliw sa pag-aalala. Nasaan ka na ngayon? Gusto mo bang si nanay ang sumundo sa iyo? Okay lang, okay lang. Maayos naman ang lagay ko ngayon. Hindi pa ako nakakain. Pansamantala, Mas mabuting pumunta ka sa ligtas na base. Nandito sina tatay at nanay para protektahan ka. Hinding-hindi hahawakan ng zombie ang anak ko, kahit isang daliri. nanay? Ang anak na may ina ay parang kayamanan. Gusto kong maging isang anak na laging umaasa kay nanay. Tandaan mo, si nanay ay palaging iyong revival armor, iyong safe house, iyong huling health bar. Tian, nasa safe base ako, hihintayin kita. Oo. Ngayong gabi, kapag hindi napansin ng Zombie King, tatakas ako. Ah! Nagulat ka sa akin. Ikaw, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Anong gagawin mo? Hindi naman siguro ito takot. Kayong mga zombie, hindi ba kayo natutulog? Yulin, tara matulog tayo. Ang sarap. Parang ang kakaiba ng tunog ng sinabi ko. Parang may mali siya. Oy, tingnan mo ang itim ng mata ng zombie na ito. Napakadilim na. Paano siya hindi matutulog? Tayo ay nasa edad na puro antok. Sumama ka sa akin na maging bed sexual? Pwede tayong matulog hanggang mamatay ng natural. Sa ganitong oras, pinakamainam na galitin ang Zombie King para mawala ang kanyang pag-iingat. Yung mga zombie nyo na kumakain ng tao, mas gusto ba nila kumain ng mga tagahilagang kanluran? Oh. Dahil malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi, mas matamis sila. Eh yung mga zombie na vegetarian? Kumakain ng mga vegetarian? Oh, Ikaw malamig, pero matigas. Ang init ng tag-araw, ikaw ay malamig. Payagan mo akong dumikit para lumamig. Ano ba? Hindi. Ako ang magpapainit sa iyo. Dati kong iniisip, kung hindi isasaalang-alang ang species, pipiliin kong pakasalan ng aircon. Ngayon, ikaw kaysa aircon ay mas angkop. Naistorbo kita? Oh. Mula bata, madaldal na ako. Ayaw ng tao at aso. Kung ganoon, isuot mo ito. Ang headphone na ito ay aking kayamanan. Ito ang aking mental refuge. Ito ang nagdadala sa akin, palayo sa lahat ng masasamang emosyon. Tulog. Hindi naman tayo. Hindi makilala si Gantian, di ba? Kasi ngayon siya, baka katulad ng mga maruruming zombie. Walang pinagkaiba. Kayo, itago nyo ng mahigpit ang inyong mga backpack. Mag-ingat kayo, mamaya siya, na dugyot at madumi, susugod sa inyo. Sasamsamin ang inyong compressed biscuits na pinaghirapan ninyong makuha. Kapag gutom na gutom ang tao, kaya niyang gawin ang lahat.
Ang hawak mo, ano yan? Ito ay malamang na. Giwei. O kaya nuomi si Flavor. Hindi. Yung taong iyon ay laging maselan sa panlasa. Ito ay malamang na. Wali. Walo, ha? Ito ay minsang, naibenta sa auction, ng 550,000 piso bawat isa, na mamahaling lychee, bago sumiklab ang zombie outbreak. Hindi ko pa ito nakita. Lalo na ngayon, halos mamatay na kami sa gutom. At may sariwang prutas ka pa? Huwag kang mag-alala, ate. Ako si Gantian. Laging tapat sa pagkakaibigan. Mas gugustuhin ko pang magdusa. At masaktan. Nang tahimik. Mas gusto ko pang kumain ng lychee hanggang sa sumakit ang lalamunan. At hinding-hindi. Kusasamsamin ang inyong compressed biscuits. Haha, Gantian. Di ko inaasahan. Nabuhay ka pa talaga. Nakita ninyong buhay ako. Kayo ay malamang nabigo. Pasensya na, Gantian. Noong araw na yun, nakatayo ako sa tabi ng pinto, pero pinanood ko lang. Na ikaw ay naiwan sa labas. Nag-iisa at walang tumulong. Isa lang din akong mahina at ordinaryong tao. Para mailigtas ang sarili. Kailangan ko lang pumanig sa senyor. noong isara ang pinto. Ay pawang, sumasang-ayon kayo. Bakit nagpapakunwari ka ngayon? Ang gustong mabuhay. Hindi kailanman mali. Ngunit, yura ka ng bangkay ng iba. Para mabuhay. Yan ay ibang usapan. Ang galing mong magsalita. Ngayon, kailangan mo pa rin makiusap para isama ka namin. Kailan ako? Gantian, pumunta kami para isama kang tumakas. Sinabi ko na ililigtas kita. Tara na. Umalis ka. Mabilis. Magtago. Magaling kang maghugas ng pinggan. Sa susunod na kain, dagdag manok. Umalis ka na. Siya pala ay nakakaintindi ng zombie. Tara, sundan natin sila. Anong problema? Gantian, ang daan patungo sa ligtas na base ay ito. Maraming daan. Ang kaligtasan ang una. Kaya naman, hindi ako sasama sa inyo. Ano? Suminghe. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Iniligtas ninyo ako, ano ang layunin? Anong pakay, Kuya Minche? Dahil sa kabutihan, kaya ka inilabas. Ang kabutihan ay itinuring na masama. Gantian, kami lang naman ay nag-aalala lang sa'yo. Kahit natatakas ako, pero kahit dumating kayo o hindi, tatakas pa rin ako. Pero, hindi ako sasama sa inyo. Gantian, huwag kang magtampo. Ikaw mag-isa sa labas na puno ng zombie. Paano ka makakaligtas? Oo nga. At saka, nakakita rin kami ng armas. Ikaw kasama ang mga kaklase ay mas ligtas. May magtutulungan kayo. Alam ko, ang mga zombie ay hindi mabuti. Pero ikaw rin ay hindi. Hindi mo pa sasabihin, di ba? Alis na ako. Dahil si Gantian ay may daan papuntang safe base. Ngayon, ang mga refugee sa buong lungsod ay patungo sa safe base. Sa tingin ko sa oras na ito, ang pagpunta sa safe base ay nangangailangan ng rekomendasyon mula sa loob. Noong nakaraang araw, nanood ako ng balita, saka ko nalaman. Ang mga magulang ni Gantian ay nasa loob ng safe base nagtatrabaho sa Research Institute. Siguradong may paraan sila. Siya lang ang makakaya na maisama tayo sa loob. Pero, dati nating ikinulong si Gantian sa loob. Akala mo ba talaga ang pagpasok sa safe base ay may paraan para makapasok? Hindi ba pwedeng? Wala akong paraan. Talaga. Walang silbi. Tingnan mo kung gaano tayo nag-effort para hanapin siya. Ang resulta may bitbit tayong pabigat. Paano naman? Walang paraan. Nabiktima ka ba ng zombie? Siyempre, walang paraan. Dahil ang buhay ay hindi kailangan ng paraan para sukatin. Sumingke, ano ang tingin mo sa ating bansa?
Hindi pinababayaan ng bansa ang sinumang mamamayan. Kaya natural na walang anumang paraan. Basta pumunta sa ligtas na base, siguradong tatanggapin ka. Ikaw lang ang ganyan, na nag-uuri ng tao ayon sa interes, kaya akala mo ang mabuhay ay may antas. Kapag nagpaplano ka kung paano tatapak sa buhay ng iba para mabuhay ang mga tao sa ligtas na base, ay ginagamit ang kanilang buhay para gumawa ng daan ng pagliligtas. Si Tian ay hindi sumasagot ng tawag. Hindi ko rin siya makontak. Subukan nating muli. Bilas ay may nasugatan. Tulong dito. Kaya, mas nakakatakot pa kayo kaysa sa zombie. Haha. Hindi pala kailangan ng paraan. Mali ang naisip ko. Kung ganoon, hindi na kailangan nakasama ka. Anong gagawin mo? Kaklase Gantian, dahil pupunta sa ligtas na base, ay hindi mo kailangan tumulong. Pwede bang ilayo mo ang mga zombie sa paligid natin? Aray! Tara na lakat. Naku, sa pagkakataong ito, ay wala dugo ng Zombie King para itago ang presensya. Eke ang mga nobela, sumiklab ang zombie, talagang walang nagising na espesyal na kakayahan. Nasaan ang lakas ko? At ang espasyo? Saan napunta ang bilis? Mas mabuti pa kung kagatin ako ni Yulin. At least isang guwapong zombie. Aha. Hindi takot. Kapag hindi ko marinig, ako'y hindi natakot. Gusto ng mga tao na gamitin ako. Gusto ng mga zombie na kainin ako. Pati na ang mga kaklase ko araw-araw ay tinutulak ako palabas para mamatay. Kung namatay ako noon sa labas ng pintong iyon. Mas mabuti pa kaya, kuya, bilisan mo. Buksan ang pinto. Ako si Gantian. Hindi ko marinig. Hindi marinig. Hindi natakot. Paalala sa kaligtasan. Para sa akin, hindi ko susuotin. Ang pink na ito ay masyadong maliwanag. Sa malas na mundong ito, nagpakahirap ako ng husto. Naging basahan na ako. At saka araw-araw akong nakakaharap ng mga zombie. At zombie pa rin. Para kanino ako magdadamit? Para sa'yo. Sarili mo?
1, 2, 3, 4. Ang daming zero ah. Ay, itong palda. Tinawag akong master kanina. Sus Mariosep. Alam ko na itong palda ay akin. Hindi pipili ng tama. Piliin lang ang mahal. Paalala sa kaligtasan. Sa totoo lang. Mahilig ako sa pink mula bata. Kasi, pareho ang kulay ng pera ng Tsina. Kaya nakakapagpa-excite. Ikaw, lumiko ka. Ginoong Yulin, pakiusad naman ang iyong puwet. Pwede bang umikot ka? Okay. Naku. Papasukin mo ako. Gantian, buksan mo ang pinto. Manonood ka lang ba? At hahayaan mo kaming mamatay. Gantian, pakiusap. Dahil naging magkaklase tayo, pakiusap. Hey. Oy. Kung hindi ko sila papasukin, sa tingin mo ba? Masyado akong malupit? Gantian, alam naming mali kami. Iligtas mo kami. Wow, Pogi. Kahit sa pagbukas ng pinto, ang bagal mo. Parang zombie, ang bagal. Muntik mo kaming mapatay. Salamat. Ako. Hindi na. Iligtas kayo. Dahil ayokong maging tulad ninyo. Gantian, paano mo nakakasama ang isang zombie at nakikihalo? At hari pa ng mga zombie. Ang pogi-pogi. Oy, ano ang ibig niyang sabihin? Sabi niya, ang gulong ng kotse ay kinagat ng zombie at pumutok. Kung ganoon, Bakit hindi ka bumaba? Maghihintay ka na lang dito para mamatay? pero nasa labas lahat ay Para itong sa restaurant, pila. Para sa numero. Ano ang gagawin natin? Lokohin natin sila para umalis. walang paraan para maakit ang atensyon nito. Kailangan ng pain na magsasakripisyo para gumana. Huwag kang mag-alala. Umalis ka na. Kaya mong pakainin ang napakaraming zombie. Kaya parang nag-ipon ka ng magandang karma. Haha. Si Gantian ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Tingnan nyo. Hindi nakagat si Gantian. Ano? Hindi sila lumalapit sa kanya.
Ah, Yulin, huwag kang pumatay. Yulin, Yulin, Kuya, ang galing mo naman. Ang baril na to tumpak na tumpak talaga. sobra naman yan. Kasi, ang pagharap sa mga hayop, kailangan gamitin ang paraan para sa mga hayop. kanina sa sasakyan iniligtas ang buhay ninyo. Kayo ay ganito kayo magpasalamat? Tao ba kayo? Ano ngayon? Huwag mong kalimutan, siya ay zombie. Paano siya tutulong sa atin? May mga tao talaga. Akala nila makikisama sa Zombie King, makakaahon na. Buong araw kasama ang mga zombie. Buong katawan amoy bangkay. Mas malinis pa siya kaysa sa inyo. Ilang buwan nang hindi naliligo. Amoy mantika sa buhok, nakakasulasok sa akin. Isa lang siyang halimaw. Gantian. Bakit hindi ka sa panig ng tao? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ganyan ka. Tawag mo pang halimaw ang iba. Ikaw, Huwag kang umiyak. Ulo ng baboy na pinalamanan ng tubig. Walang kukuha. Kuya? Gantian, sinabi niya na ikaw ay ulo ng baboy. Ay! Hindi ko naman sinabi yon. Hindi ko rin binanggit ang pangalan. Ikaw ang nag-assign sa kanya. Hindi ko ginawa. At ikaw, mahilig ka sa cosmetics, kumain ka na lang ng marami para dumami ang ganda sa loob. Kung hindi, mamaya kainin ka ng zombie, hindi mo alam kung ano ang masarap. Ngayon, wala nang magtatanggi sa iyo. Hanapin. Kamatayan. Hindi ka ba takot sa baril? Pasensya na. Gantian, pasensya na sa'yo. Kung sapat na ang paghingi ng tawad, ano pa ang gamit ng baril? Gantian, pasensya na. Ako lang. Gustong iligtas ang lahat ng pasahero. Hindi na ako uulit. Ang galing mo naman. Bakit hindi mo na lang isinakripisyo ang sarili mo? Ako, Kahit walang mga zombie, kayo mag-aaway-away din. Kahit na kayo ay tao, pero mas nakakatakot pa kayo kaysa sa mga zombie. Uuwi na tayo, alisin ang bala. Kailangan tatahiin ba ang sugat ko? Kayong mga zombie may sakit din kayo? Mayroon ba kayo ng sarap? Ano ang tinatype mo? Ang tagal mo. Bura tape. Ang tagal mo. Question mark lang? Ako. Puro akademiko lang ito. Pinag-uusapan lang ba natin? Mas masarap ba ang gumawa ng tao? O mas masarap ang gumawa ng maliit na zombie? Weird. Subukan. Subukan? Anong ibig sabihin? Paano yan susubukan? Parang hindi nag-work. Halikan mo ulit at subukan ulit. Sumusuko na ako. Ang dami mong experience. Suko na ako. Yung tanong mo kanina,
Hindi ko pa na-try. Anong ibig sabihin? Oo, hindi ko pa na-try. Gumawa ng tao? O hindi mo pa na-try gumawa ng maliit na zombie? Pareho. Wala. Ito. Ito ba ang iyong first kiss? Alam ko, gusto mong ilipat ang atensyon ko para mabawasan ang sakit. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong tatahiin ang 8-pack abs mo ng maayos. At perpektong simetriko. Mag-wish ka. Sana hindi siya gaanong masaktan. Sana maging masaya siya. Sige talaga, ang pinakamagandang katangian ng lalaki ay ang kahinaan. Akala ko gusto ko ang mga taong mahinahon at parang hiyas yung tipong white moonlight. Ngayon, tila hindi ako pumipili ng tipo. Malibog lang ako. Bakit ka laging may suot na kwintas na ito? Isang zombie araw-araw may suot na kwintas. Ang cheesy mo naman. Mahal, nakita mo ba yung kwintas ko? Nasa loob nito ang larawan ng pamilya natin ni Tian Tian. Palagi kang nawawalan ng gamit. Baka ang kwintas na iyon lalabas din sa loob ng ilang araw. Mahal, mayroon akong masamang kutob. Si Tian Tian ay hindi pa dumating sa safe base. Sa tingin mo, baka? Huwag kang mag-alala. Si Tian Tian ay maraming kalokohan. Tiyak na magiging maayos siya. Oh, Ay asawa, tingnan mo. Estudyanteng Shu, kilala kita. Ako ang nanay ni Tian Tian. Lagi niyang binabanggit ka sa akin. Oy, ang leeg mo, ano ang nangyari? Ito ay dahil sa zombie. Ang galing mo, estudyanteng Shu, at nangahas kang makipaglaban sa zombie, matapang na lumaban, talagang magaling kang bata. Sa mga susunod na araw, mag-uulat ako sa aking pinuno para ipadala kita sa zombie frontline. Tita, hindi ako. Huwag kang magpasalamat, mabuting bata. Matagal ko nang nakita. Tita, nakipaglaban ng duguan, ikaw talaga ang pangarap mo simula pa noon, di ba? Hindi oy, nasaan si Tian Tian? Bakit hindi kasama sa inyo? Si Tian Tian ay... Gantian kinidnap ng Zombie King. Ay, anong sabi mo? Ginawa ko ang lahat, hindi ko siya nailigtas. Ang sugat kong ito ay para iligtas siya. Ay nako, sige. Kung ayaw mong makita, edi wag. Ako, tinitignan ko lang ito. Medyo pamilyar lang. Oy, Hoy, Tian Tian, paano ka naging kasama ng Zombie King? Magkasama kayo? ma, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng iyong senior noong nag-aaral ka pa ang crush mong lalaki. Ang mukha niya ay pasa-pasa. Pumunta siya sa safe zone natin. Hindi ko akalain, mukha pala siyang daga. Ma, hindi siya ang aking... Tama na. Ma, may pag-uusapan tayo, ma. Eto, may isang pakete ng lason sa daga. Sa oras na iyon, ipakain mo kay Shumingche. Kung siya ay namatay, ibig sabihin siya ay daga. Kung hindi siya namatay, ibig sabihin siya ay isang daga na naging tao. Ma, hindi ko siya gusto. Tigilan mo na. Parang isang mancha sa buhay ko. Ay naku, ngayon pa? Sinasabi mo pa ito sa anak mo? Ako na? Tian Tian, balak mo. Kailan mo papatayin ang Zombie King? Narinig namin, sinubukan mong tumakas, pero hindi nagtagumpay. Ngayon, malamang, ang tanging paraan ay patayin ang Zombie King. Ito na lang ang daan. Ako. Hindi naman. Ang sitwasyon ngayon ay medyo komplikado. Hindi mo ba? Gusto mo bang makasama sina tatay at nanay? Magkasama? Gusto ko naman. Ang pinunit ng Zombie King, hindi lang buhay na tao, kundi pati ang simpleng kaligayahan natin. Kahit na ang mga nakaraan mga ordinaryong araw, sa kasalukuyang katapusan ng mundo, ay naging parang isang panaginip na lang. Pero basta ang ating pamilya, magkasama tayo, sapat na, di ba?
Ikaw ngayon ay binihag lang ng Zombie King. Hindi ka uri, iba ang intensyon. Talaga bang naniniwala ka? Ang isang Zombie King ay makikipagkaibigan sa tao? Talaga bang naniniwala ka, isang hari ng zombie ay makikipagkaibigan sa tao? Kung hindi makatakas, patayin ang hari ng zombie. Patayin ang hari ng zombie. Ako. Kahit hindi ko alam kung bakit ang hari ng zombie ay hindi ka kinain. Pero pwede mo siyang samantalahin. Ang kahinaan ng hari ng zombie ay nasa ulo. At ang templo ay ang pinakamanipis na bahagi ng buong bungo. Ang pinakamanipis na bahagi. Kaya ang templo ang tanging kahinaan ng hari ng zombie. Tiyan, 3 araw kitang hihintayin. Pagkatapos ng 3 araw, ikaw, kung hindi mo mapatay ang hari ng zombie, magdadala ako ng tao para iligtas ka. Sino? Hehe, ito ay tagabangko para sa credit card. Kahit apocalypse na, masipag pa rin. Hindi nakakalimot sa KPI. Walang tigil sa pang-iistorbo. Ay, nasugatan ka nakipag-away. Pagod ka na ba? Kung gusto mo, imamasahe kita. Ako ay nag-aral sa isang master ng Chinese medicine. Ang galing ng technique. Sino? Ang tatay ko. Sayang kung hindi mo subukan. Kung hindi satisfied, pwedeng ibalik sa loob ng 7 araw ng walang dahilan. May refund guarantee. Siya, ganoon kadali na ipinakita sa akin ang kahinaan niya. At ang templo ang pinakamanipis na bahagi ng bungo ang pinakamanipis na bahagi. Kaya ang templo ang tanging kahinaan ng hari ng zombie. Sabi niya, gusto mo akong patayin. Inosente ako, Lolo Chingtang. Ako. Naniniwala. Sa kanya. Narinig mo ba? Siya talagang... Nasaktan siya para sa akin. Paano ko? Saktan siya. Hindi ako ganyan kasadista. At saka, wala akong masamang intensyon. Meron lang libog. Siyangga pala. Paano mo nalaman ang laman ng tawag ko? Ang mga zombie ay may matalas na pandinig. Naririnig nila ang ilang daang metro ang layo na ingay. Eh, di ba? Ang tawag ko kanina narinig niya lahat. Hindi natin gagawin yan. Mga dramatikong hindi pagkakaintindihan. Yung hindi nagsasalita. 4 na set minus 3. Ang gwapo mo talaga. Kahit isang hibla ng buhok mo, hindi ako nangahas na hawakan. Paano kita sasaktan? Sinabi sa akin ng kuya mo. Noong panahon na nasa paaralan ka, yung crush mo, Ma, hindi ko siya gusto. Tigilan mo na. Parang kahihiyan sa buhay. Kung gusto mong tumakas, sige lang. Siyempre, hindi kita iiwan. At saka, may sugat ka pa. Talaga. Siyempre, totoo. Basta, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Hindi ako aalis. Mga buto, inumin, mineral water. Ayan, itaas ang mga paa. Package para sa pagpapagaling. Ginoo, anong merienda gusto mo? Sabi ng eksperto, ang sugat ng ordinaryong zombie sa loob ng 3 oras, gagaling ito. Ang kakayahang magpagaling ng Zombie King
Libong beses na mas mabuti kaysa ordinaryong zombie. Kung nasugatan at hindi agad naglagay ng gamot, gagaling ito. Gumaling na ba ang sugat mo? Ah, paano nangyari to? Ganon ba ako? Ah? Anong nangyayari? Mas lumala pa. Bakit ka na naman nagdurugo? Hoy, amo. Aba, sandali. Tumigil ka. Mali lang ito. Sinusuri lang namin ang sugat. Seryoso kami. Ah, wala talaga. Para sa matatanda lang. Wala namang dapat itago sa zombie. Ah, tama. Kaya mo gamitin ang kakayahan mong ito. Ay, hindi. Ibig kong sabihin, yon. Kapag dinilaan-dilaan, yung kakayahang nakapagpapagaling. Ay, nako. Bakit mo ako hinahalikan? Halikan mo ang sarili mo. Dilaan. Hindi abot. Magpahinga ka nga, mabuti bibilhan kita ng gamot. Alala. Siyempre naman. At saka, ang sugat na ito ay nasa lugar ng bato. Dapat mas mag-ingat. Lalaki, huwag sasabihing mahina ang bato. Bibilhan kita ng gamot. Uy, Gantian! Talaga ikaw? Sino po kayo? Ako, kapitbahay mo, Shiwang. Talaga hindi mo ako naaalala? Noong bata ka pa, hindi ba lagi kang nanghihingi ng candy sa akin? Ah, naalala ko na. Kuya Shiwang, ikaw ang may sala. Pinabunot ko ang 8 kong sirang ngipin. Bakit ka nandito? Ah, tama nga. Sige, sumama ka sa akin sa ligtas na base. Ang nanay mo, hindi na kaya. Naglakas loob akong lumabas ngayon para maghanap ng gamot para sa kanya. Ang nanay ko. Sige, sumama ka sa akin. Siya? Nasaan? Hindi ko alam. Iniwan ko ang gamot sa pintuan. Wala akong nakitang tao. Tiyak na sinamantala at tumakas. Nanay. Bakit hindi mo? Bakit hindi ka naghintay para makita ako sa huling pagkakataon? Nanay, Mahal, gising na, kain na tayo. Umuwi na si Tian Tian. tatay. Si nanay. Sabi ni Kuya Shiwang na wala ng pag-asa si nanay. Wala na akong pag-asa. Oo, grabe na ang gutom ko. Siya ay nagpunta para maghanap ng gamot. Vitamina D. Kamakailan laging nasa safe base, hindi nabibilad sa araw, kulang sa vitamin D. Si Kuya Shiwang mo ay nagdala para sa atin.
Saan ito? Dati itong laboratorio. Noong bata ka, palihim kang pumasok dito. Ano pangalan mo? Hoy, kinakausap kita, bingi ka ba? Bibir. Masarap ito, basura. Nagsasalita ka pala. Ano sa basura? Huwag mong sabihin ganyan, munting kik. Naalala ko, dati dito may isang batang lalaki. Uy, Yo, Ah, sige. mahal Tian, tara. Kumain na tayo. Tiyan, Tama na. huwag ka nang manood, tara. Kumain tayo. Ngayong gabi, may masaganang handaan. Ma, ito ba ang pamilya ng pinsan? Matagal ko nang hindi nakita ang pamilya niya. Sabi ang pinsan mo ay may bagong nobyo. Nagdala siya ng kaunting mahalagang mga supply para sa ating pamilya na kumain. Mataas ang EQ, tinatawag na imbitasyong kumain. Mababa ang EQ, nagyayabang. Ay naku. Dumating si Tian para sumilong sa ligtas na lugar. Halika, umupo ka. Umupo. Tingnan mo, ang dumi-dumi niya. Sa labas, siguro kumain ng maraming hirap. Ngayon, ako ang maglilibre. Siguradong busog ka. Sige, ay naku. Ang payat mo na. Baka kahit isang busog na pagkain ay hindi mo nakain. Oy, Oo nga, masyadong maraming junk food. Kaya hindi nakatikim ng maayos na pagkain. Ikaw talaga. Muli mong ginagawang pagkain ng junk food. Junk food? Ngayon, saan ka kukuha ng junk food? Ang junk food na sinabi ng pinsan, baka naman ipis na sashimi at adobong talampakan ng sapatos. Hindi ko narinig ang ganyang pagkain. Kung ganyan ang sinabi ng ate, ibig sabihin madalas kang kumain yan? Eh kung gusto mo, kumain ka pa. Ang galing mo magsalita. Baka mamaya tumulo ang laway mo at dilaan mo ang plato hanggang butas. Ang pamilya natin ay hindi kaya ang hiya. Hi, kaya ano ba talaga ang kinakain natin? Isang masarap na pagkain, isang piging ng bundok at dagat. hindi rin alam ni nanay. Halika. Kain. Huwag kang mahiya. Halika. Tara, sama-sama tayong kumain. Ito ang sinasabi ninyo na imbitasyon na handaan? Gantian, nagulat, natulala. Naku, hindi ko makain. Sobrang mahalaga. Pero ito ay strategic material. Sa ordinaryong tao, hindi talaga makuha. Pero bawat buwan, sa amin, nakakakuha kami. 2 lata ng delata. Itong lata, mas matanda pa kaysa sa edad ng zombie virus. Ito ay salamat sa aming pamilya fiancé ni Hehe. Pero siya ay mula sa safety base na Area Safety Officer. Security guard lang ang tawag. Ikaw? Malapit na kaming ikakasal. Sa oras na iyon, kailangan ninyo lahat ay pumunta. Sa susunod na lang, sa susunod, sigurado. Kagan, hindi naman sa sinasabi ko. Sa ganitong sitwasyon, yung ginagawa mong rescue, nakakapagod. Tingnan mo kami, maagang nakinabang sa biyaya ni Hehe. Alam mo, gawin mong sigantian ay maghanap ng mabuting lalaki, higit sa lahat. Ang sinabi ni Tito ay napakagaling. Parang noong panahon ng isang strategist na ang tawag ay... Baboy na rito? Ano bang sinasabi mo? Ate, bigyan kita ng kandila. Ang lakas mong magyabang. Pwede mo akong awayin. Awayin ang aking mga magulang ay hindi pwede. Sila ay para iligtas ang mga tao, hindi para sa mga dilata, para sa buhay ng tao, para sa pag-asa. Tama. At saka, ang kaligayahan ni Tian ang pinakamahalaga. Hindi kami pwedeng para magpalit ng supplies, ibenta ang aming anak.
Babala, sa dome area, may hindi malamang na dahilan ng malawakang pag-aalsa ng zombie. Mangyaring maghanda para sa emergency at lumikas agad. Dome area. Hindi ba iyon ang dati kong tinitirhan? Baka. Hinanap ko na ang lahat ng lugar. Wala nang iba kundi. May emergency ako. Magpagaling ka muna. Hintayin mo akong bumalik. Ann. Juan. Ye. Di. Anong sabi mo? Dati kang nakatira sa dome? Nagsisinungaling ka ng walang hiya. Alam mo ba kung anong lugar iyon? Hindi ba iyon ay residential area lang? Iyon ay top tier na mayamang lugar, villa area. At sinabi mong nakatira ka dati doon? Nakakatawa naman. Dati hindi lang ako nakatira doon. Ang mga zombie doon ay mga alalay ko. Aba, sis, sa tingin ko, ang pinakakailangan ngayon ay dalhin si Gantian sa suriin ng utak. Buti. Kilala ko ng ligtas na base ng isang psychiatric hospital na doktor. Ipapakilala kita sa kanya mamaya. Ate, ganyan ka maalam sa sakit sa pag-iisip? Kaya pala si Bayaw ay may huling yugto ng pagiging ama, walang pag-asa na? Ganun pala. Sakit na namamana. Ikaw, Halika na. Bakit ka nakatira sa dome area? Ito. Hindi mo naman talaga itinatago ang isang boy toy, di ba? Maputi naman ang mukha. Pero puti na halos kulay abo na. Huwag mong hayaang ang masamang batang iyon magsamantala sa iyo. Tama. Tara. Alis na. Tama na. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong mag-ipit. Dito ay ligtas na kayo. Walang zombie na papasok dito. Ngayon, tumayo ng maayos. Pumila para sa pagsisiyasat. Teka. Tigil. Ang lamig ng katawan mo at ang puti ng balat mo. Susukatin ko ang temperatura mo. Asawa. Shh! Huwag kang magpahalata. Ilihim ang pagkakakilanlan. Magkunwari ka lang. Xiao Gantian. Ito ay. Asawa, bakit ngayon ka lang dumating sa akin? Ito ay ikaw. Ang galing mo, Gantian, tahimik kang gumawa ng malaking bagay. Hindi namin narinig na binanggit ng mga magulang mo. Low-key lang. Kasal. Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa kuya? Kamakailan lang. Kumuha ng marriage certificate. Makakuha pa ng dagdag na units. May ganun bang magandang bagay? Bakit ang lalaki mo ay tahimik lang? Siya ay... Iti siya. Buti na lang piti, akala ko mahiyain lang sa tao. Kahit ikaw ang hari ng zombie, hindi ka pwedeng maglakad ng mayabang papasok sa base ng tao. Gusto mo bang mamatay? Kung mahuli ka, ilang templo ang kaya mong gawin? Tara? Pasensya na. Okay ka lang ba? Put angina mo. Wala kang mata sa paglalakad. Ang dalawang mata mo ay para lang huminga. Kinakausap ka ng boss ko. Bulag ka ba? Hindi ka ba pipi? Hindi maintindihan ng sign language? Kinakausap ka ng kuya ko. Bulag ka ba? Pipi ka ba hindi? Hindi mo maintindihan ng sign language? Kuya, gumagawa siya ng sign language. Zombie ka. Hindi naman siya totoong pipi. Hindi namin alam ang sign language. Ano gagawin? Bubuking na tayo. Bubuking na. Nabuking na. Ikaw ay aso tahol ano? Ang asawa ko talaga. Napaka all around niya.
Ano sinasabi niya? Pinuri ka niya. Ano ba ang pinuri niya sa akin? Pinuri ka masayahin, cute, mabait, at matapang, matalino, mahal ng lahat. Ang kuya na ito. Pinupuri din ako. Salamat, Tito, ikaw din, oo. Tama na, kuya. Huwag na nating pakialaman ng mga babae. Makipag-away. Safe? Gantian, ikaw na naman? Ate. Siya. Ikaw pala. Sanggol ko. Kumusta? Inggit ka ba? Tinawag ko siyang Tito. Siya ang sanggol mo? Anong tingin mo? Ang aking mahal. 28 lang siya ngayon. Totoo naman, ang itsura ng asawa ng pinsan mo. Mukhang maraming karanasan. Anong silbi ng itsura lang? Ang lalaki. Kailangan ng kakayahan. Kakayahan. Ang teknolohiya ng safe zone na ito, advanced na ba talaga? Pati mga lalaki? Pwede ng mga anak? Kasalanan ko yon. Bayaw, huwag kang gumalaw at baka maapektuhan ng sanggol. Ang pagbubuntis? Gantian. Ito ang sinasabi ko. Ito. Kita mo? Ito ang tinatawag na kakayahan. Alam mo ba ngayon, ang isang pirasong karne na ito, magkano kaya ang halaga? May karne silang hilaw. Saan nabili? Talagang may kakayahan. Kung hihingi ka sa akin, pwede ko ring isaalang-alang. Payagan kang pumunta sa bahay namin at uminom ng sabaw ng karne. Alam ko, nasa safe zone, maraming tao kaya magkukulang ang pagkain. Pero ang sitwasyon ay masyadong apurahan. Kung hindi, dinalhan ko sana sina tatay at nanay ng mga masasarap na pagkain. Tigil, ito ba ay Rolex? Kung ikaw ay ibibigay sa akin ang relo niya, pwede ko ring isaalang-alang na ang aking karne ay hatiin sa iyo. Kumusta? Sa kanya ito. Anong sa kanya sa iyo? Ang asawa mo ay malinaw na ayaw kang paggastusan. Umalis na tayo. Ibinigay sa akin. Ganun mo lang ito ibinigay sa akin? Umuwi at tingnan ang refrigerator. Tian, halika, halika, tingnan mo, ang paborito mong sabaw na may taba ang baka, tingnan mo. Ang dami. Hindi ko inaasahan. Sino ang nagdala para sa iyo? Ang daming sangkap. Oo nga, Baka alam na kaarawan mo ngayon? Gantian. Wala yan. Medyo nababagot lang ako. Magpapahangin muna ako. Ma, tulungan mo ako magluto ng tripe. Si. Manugang, ito para sa iyo. Dali, kumain ka pa. Kumain ka. Anak, ito para sa iyo. Salamat, ma. Si Gantian, matigas ang ulo. Ngayon, wala man lang siyang masabaw na karne. Hindi man lang makainom. Sana may pampalasa. Ngayon ang pampalasa ay mahal at mahirap mahanap. Kahit gusto mong bumili, wala. Ano yon? Anong amoy ang bango? Kaninong bahay itong bango?
Baka kay Gantian, galing sa kanilang bahay? Imposible. Sila, kahit delata hindi kayang bilhin. Paano mangyayari? Tara, tingnan natin. Si, Siya, Ano ang ginagawa nyo? Kaarawan ko ngayon. Shabu-shabu. Hindi mo ba nakikita? Paano naman? Saan kayo nakakuha ng supplies? Ate, hindi mo ba pinopromoting kumain ng karne? Baka naman, biglang, hindi na masarap ang karne sa kaldero. ikaw, anong kaarawan? Ang iyong kaarawan. Ito ang araw ng paghihirap ng iyong ina. Ang paggalang sa magulang ay pinakamahalaga. Ang anak kong babae ay hindi magpapakasasa para sa sarili niyang kaarawan at mag-aaksaya ng pagkain. Tama nga. Ang dali lang naman. Ate, ikaw, sa susunod, magdiwang ka ng iyong kaarawan ng 10 buwan ng maaga. Iyon ay para sa iyong mga magulang. Araw ng kasiyahan. Ikaw, Sige na, huwag kayong mag-guilt trip dito. Ako naman, gusto kong ipagdiwang ang kaarawan ng anak ko. At simula nang magkaroon kami ni Tian-Tian, naramdaman namin na mas naging masaya ang aming buhay. Huwag kayong sumira ng saya dito. umalis na. Halika, Tian-Tian, umupo ka. Luto na ang tripe. Tian-Tian, halika. Mabilis, mag-wish ka. Mag-wish ka. Lalabas ako sandali. Oy, Tian-Tian. Ano pangalan mo? Hoy, kinakausap kita. Pipi ka ba? Tunay na hindi ka marunong magsalita. Ako si Gantian. Sabi ng nanay ko, para akong maliit na cake na matamis. Hindi ka ba naiinip? Walang kausap sa'yo. Okay lang, marami akong sasabihin. Pagkatapos, palagi kitang dadalawin. Pipi, kakain ka ba? Masarap ito. Basura. Marunong ka palang magsalita. Ano ang problema sa basura? Huwag mong sabihin yan sa maliit na cake. Narito ka pala. Eto, kakain ka ba ng maliit na cake? Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako dati. Noong una, may batang lalaki dito sa loob. Mag-isa lang lagi. Pero hindi ko alam kung bakit siya ay nakainom lang ng nutritional liquid para mabuhay. Iniisip ko pa na palihim siyang bigyan ng maliit na cake. Pero napagalitan ako ng matatanda. Wala siyang swerte gaya mo. Kumakain ng masarap. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Pumunta isang beses dati. Hindi ko pa nakita ng malinaw. Ang pangalan niya ay... You. Lin? Ikaw pala. Alam mo ba kung ano itong lugar? Ito ang laboratorio ng U Corporation. Natuklasan nila noon, nakatago sa katawan ng tao, ang virus ng zombie. Ang presidente ng U Corporation, natuklasan na espesyal ang dugo ng kanyang anak. Kaya araw-araw ginamit ang dugo ng sarili, niyang anak. Para sa eksperimento, umaasa na makabuo ng serum laban sa virus. Mami. Resident Yu hindi na dapat mag-drawing ng dugo. Bata pa siya. Ipagpatuloy.
Gusto niyang isakripisyo ang anak para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit ngayon ang kanyang eksperimento, naging number 1 zombie. Sabihin mo, nakakatawa ba o hindi? Nakakatawa. Hindi man lang nakakatawa. Anong sirang makina ito? Tayo na pag-drawing ng dugo, tayo na eksperimento. Gusto kitang halikan. Kung hindi ka magsasalita, ituturing ko na pumayag ka. Anong ingay yan sa kwarto? Dumating si nanay. Pasok? Ay, Sa kwarto mo? May tao ba? wala po. Say, bakit ka nandito? Papasok ako. Sandali. Dito na lang tayo mag-usap. Makalat kasi ang kwarto ko. Wala namang ibang tao. Sige. Kasi ngayong araw, bigla kang nagkaroon ng maraming supplies. At sinabi mo dati. Pinag-isipan ko, anak, sa tingin ko, kailangan kitang kausapin ng maayos. Kasi, sa panahon ngayon, alam mo naman, kung may mabuo, hindi maganda, di ba? Anong mabuo? Ay naku, ibig sabihin ng tatay mo, kung ngayon mabuntis ka, hindi pa natin kaya ibigay ang pinakamagandang buhay para sa kanya. Kailangan nating mag-ingat. Hahaha, Si. Kayo mga bata, hindi pwedeng sarap lang ang iniisip. Si. Mabuti na iintindihan mo. tiyan, si nanay, maraming payong. Kung kailangan mo, Tama na. So social death na ako ngayon. Ay hindi, social death na ako. Nakikita mo tong safe zone na to? Hinukay ko, to gamit ang daliri ko. ay, wag kang mahiya. Walang ibang tao sa kwartong to. Tara, alis na. Alam ko. Ay, sandali. Nasira ako. Talagang nasira ako. Paano naman ako nakagawa ng ganoon kalaking pagkakamali? Isang beses na naging outgoing, kapalit ay panghabambuhay na introvert. Gusto ko na talagang lumipat ng planeta at doon manirahan. Taos puso akong nakikiusap. Nakikiusap sa marangal na haring zombie, Ginoong Yulin? Nakikiusap ako sa iyo. Kalimutan mo na lang yung kanina. Pakiusap. Hindi ako haring zombie. Ako ang iyong kept man. Sobrang awkward. Wala na akong mukhang maiharap. Mauna na ako. Okay lang, umalis ka na. Yung sakit na natamo ko dati ay wala lang. Mag-isa naman ako lagi. Sanay na akong masaktan. Ako si Gantian. Ganon ba ako? Para bang kumakain ako ng tinapay na may dugo ng zombie? Hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito naman ako, di ba? Ikaw na ngayon ang asawa ko. Kung wala ako, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Nako. Nasugatan ka ngayon. Hindi pwedeng mag-exercise ng mabigat.
Nakita nyo ba? Ang mga ugat sa braso, ang sexy. Nakita na, malapad na balikat, makitid na baywang. Naiinggit ako kay Gantian, ang sarap ng pagkain niya. Sabi ko nga, tumigil ka na lang diyan, sugatan ka at mahina. Huwag kang lumalabas at humahadlang sa amin. Nakaka-distract kay Gantian. Mahina kang sugatan, kaya humiga ka na lang. Huwag kang lumabas at maging pabigat. Na-distract si Gantian dahil sa'yo. Duwag si Gantian hindi makatulog ng maayos sa labas. Noong bata pa siya, umiiyak sa gabi. Ako ang nagpapakalma sa kanya. Kapag kasama ko siya, hindi siya umiiyak. Baka ikaw ang problema. Noong bata siya, sinabi pa niya noon na pakakasalan niya ako. Bakit nauuna ang mga huli? Kasi palagi siyang nakikipag-agawan. Ay, Ano? AI. Ano bang ginagawa mo? Ay, hindi. Sinaktan mo siya? Wala akong pakialam. Siya mismo ang bumagsak. Wala akong pakialam. Siya mismo ang nahulog. Ay. Saan masakit? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi. Isasama kita para magpalit ng benda. Oy. Oo nga, naaamoy mo ba? Pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Ligtas na base, mabango ang tsaa. Ay, nasaan ang sugat? Hindi ba gumaling na yan? Bakit nagkukunwari ka pang nasaktan? Niloko mo ako ng husto. Masaya ba? Kain. Suka. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Ang Zombie King ay nangangahas pumasok sa ligtas na base ng mga tao. Pumasok sa bitag. Dahil naglakas loob kang pumunta, gagawin kitang hindi na babalik. Mahal, pakiramdam ko yata tayong dalawa. Ang mga maliit na payong na tinago natin ay marami nang nabawas nitong nakaraang 2 araw ah. Baka naman. Okay, perfecto. Tapos na ako dito ngayon. Isasama na kita pa uwi para makita ang mga magulang. Oh. Hoy, Ate Jenjen, tutulungan kita. Pinapayuhan kitang makisama para magbago ka ng paraan ng libangan. Pero ang ginawa mo, ang libangan mo ay pinalitan mo ako.
Gantian, kaklase. Matagal na tayong hindi nagkita. Ah, magkakaklase pala kayo. Oo naman, salamat kay Gantian, kaya kami nakarating sa ligtas na base. Ako at ang mga kaklase ko ay kailangan naming magpasalamat ng husto sa iyo. Wala kang dapat pasalamatan. Dapat ako magpasalamat sa likod mo, na hari ng zombie. Anong sinasabi mo? Ano? Zombie. Imposible. Zombie. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay kay Gantian. Wala akong sinasabing mali. Tingnan ninyo ang kanyang mukha. Malalaman ninyo kung hindi bakit palagi nakasuot ng face mask. Ang asawa ko ay may sakit. Bakit ikaw ang magsasabi? Tanggalin na lang. Patutunayan ko sa inyo. Wag. Wag. Hindi naman siya zombie. Bakit niyo siya sinisiraan? Mukha lang siyang medyo namumutla. Paano naman? Zombie talaga siya. May albinismo ang asawa ko. Sinasabi mong zombie siya? Bakit mo siya inaapi? May kapansanan? Buti na lang ngayon, para isama si Yulin sa mga magulang. Pina-makeup ko siya. Nakita ko mismo, Shai. Tama na, Xiaoshu. Huwag ka namang ganyan. Baka gusto mo si Tian. Hindi mo matanggap na masaya ang mag-asawa, kaya nagkakagulo ng ganyan. Sobra na ang taong ito. Ang taong ito, talagang, sobra na. Paano nagkaroon ng ganyang tao? Sobra na ang taong ito. Ang sama. Ako. Tian, ang galing mo naman. Ang gwapo pala ng asawa mo. Kaya pala hindi mo pinapakita ang mukha niya. Ako, sa bahay ko na lang titingnan. Naku! Ang ganda ng asawa. Karangalan ng misis. Tatay, nanay, umuwi na ako. Tatay, nanay, ito ang boyfriend ko, Yulin. You. Mula sa U Group yung U. Anak, kailan mo nakuha ang loob ng panganay ng U Group? Nanay, Anong nakuha ang loob? ay noong bata ka, ayaw ng lahat sa'yo, at lagi kang pumapasok ng palihim sa laboratorio para inisin sila. Ngayon, dinala mo na siya pa uwi. Hindi. Nakakainis. Siya ay mabuti. Nanay, kita mo? Kami ay perfect match, soulmates. Ang kwintas ko, bakit nasa kanya? Kaya pala pamilyar ang itsura. Huwag kang lalapit. Saklolo. Ganun pala. Nandito ka lang pala sa tabi ko. Kaya, bukod sa pagiging miyembro ng pamilya Yu, Zombie King pa siya. Ito. Kukunin ko ang gamot sa hypertension. Ay, Tatay,
Hindi lang siya nanakit ng tao. Kahit iniligtas pa niya ako ng maraming beses. Pero si Yulin, zombie na siya. Okay lang. Ako tao. Sapat na iyon. Naku, sige na. Ang dalawang bata, basta masaya sila. Tsaka, ang buhay, walang mas mahalaga kaysa sa kaligayahan. Talaga, ang ibang bagay, hindi mahalaga. Tian, tandaan mo, gawin ang safety measures, ha? Para hindi manganak ng maraming sanggol na zombie. Nanay! Nahanap ko ang nameplate ni Yulin. Iuuwi ko bilang souvenir. Huwag nang hanapin. Isang tao na may kinalaman sa mga zombie patay man ay okay lang. Shumingche, ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ba naayos na ang hindi pagkakaintindihan? Si Yulin ay hindi hari ng mga zombie. Gusto mong malaman kung nasaan si Gantian? Simple lang. Patunayan mo ang iyong pagkatao. Si Gantian ngayon tahimik na parang patay. Hindi mo naririnig ang kanyang mga galaw. Kung gusto mong maging maayos siya, ipakita mo sa lahat. Talaga siyang zombie. Nakita niyo na, di ba? Nasaan siya? Ang dugo niya ay malaking pakinabang. Ipahid mo sa katawan, makakapagtago ng amoy, tatakot sa mga zombie. Siya. Nasa saan? Gawin nating kalakalan. Gamit ang iyong dugo, kapalit ng kinaroroonan ni Gantian. Ano sa tingin mo? Huwag nang mag-alinlangan. Baka sa oras na mahanap si Gantian, wala na siya. Mamatay ka na. Ano pang hinihintay nyo? Meron na tayong magandang bagay. Kumuha na kayo ng dugo. Sasama ba kayo sa panig ng zombie? Ang mga tao at ang mga halimaw na ito, hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan. Mamamatay sila o mamamatay tayong lahat. Gantian. Sa maliit na madilim na silid. Tara. Anong ibig mong sabihin? Hishiwang, hindi ba palagi mong gusto si Gantian? Bakit? Tumutulong ka pa sa karibal mo? Si Gantian ay may karapatang pumili ng kanyang gusto. At nandito ako dahil may mga taong may itsurang tao. Pero mas masahol pa kaysa sa mga zombie. Shumingche, gusto mo talaga ang dugo ng hari ng zombie dahil matagal ka nang nakagat ng zombie, di ba? Sayang, ang dugo ng hari ng zombie sa mga infected na walang silbi. Ano? Imposible. Ayokong maging zombie. Sino bang makakapagligtas sa akin? Iligtas mo ako. Akala mo ba ikaw ang hari ng zombie? Hindi ka natatakot sa bala? Gantian. Yulin, Yulin? Yulin, huwag mo akong takutin, Yulin. Hindi dapat kita dinala.
sa base ng mga tao. Hindi ka rin magdurusa ng ganito, Yulin. Yulin! Bumangon ka, Yulin. Okay. Ang ingay. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano kita ililigtas. Buhay ka ay nagligtas sa akin. Yulin, tara na, umalis na tayo sa base. Umuwi na tayo. Saan man sasamahan kita. Hoy, Tian-Tian, hindi ka ba babalik? Hindi na babalik. Ang mga tao ngayon ay hindi ako tinatanggap, ayos lang. Wala na akong pagkatao. Hindi rin ako zombie. Isang ganap na undocumented na ako. Ate Jen nagdala ng dugo ni Yulin sa laboratory gamit ang dugo ng Zombie King na kagawa ng serum na makakapagpagaling ng zombie virus. Ayoko. Makasarili lang ako. Ayoko siyang pag-aralan bilang eksperimento. Ayoko rin siyang masaktan. Ayoko rin na may sino man nakunan pa siya ng kahit isang patak ng dugo. Anong ginagawa mo? Ikaw ay tao, may mga magulang, may mga kaibigan, hindi kailangang magpagala-gala. Sa madaling salita, gusto mo lang akong iwan. Eddie, maging player ka na lang. Ang hiling mo ay mabuhay sa ilalim ng araw, masiyahan sa ordinaryong magandang buhay. At ang aking hiling ay kasama mo, magkasama. U-Group Laboratory, matagumpay na nabuo ang serum. Ang virus ng zombie ay matagumpay na natalo. Simula ngayon, muli tayong mabubuhay sa ilalim ng araw. Ang ina ay humahalik sa bata, hindi na nag-aalala sa mutation. Ang mga magkasintahan ay maaaring, sa paglubog ng araw, yakap-yakap na matulog. Ang mga panahon na inagaw, ay babalik sa mundo. Ayon sa kanila, ang serum, ang pangunahing datos, ay nagmula sa inyong mutant gene. Totoo ba yan? Nabalitaan ko na si President Yu ang pumalit sa group. Ano ang magiging plano sa hinaharap? Bakit si President Yu, bilang hari ng mga zombie, pinili mong iligtas ang sangkatauhan, iligtas ang mundo? Hindi naman ako ganoon ka-selfless. Ang mundong ito, hindi ko iniligtas. Ay isang batang babae na nakasuot ng pink na damit na batang babae. Noong 100 taon na ang nakaraan, ay nagligtas. Sumali sa livestream. Asawa ko. Asawa? Bumalik ka na. Oo, nakauwi na. Aw. Asawa, sabi mo dati, hindi mo ako pinapansin sa pagkain ng junk food. Dahil legal na ang status ko ngayon.
Hindi naman bawal kumain ng merienda. Minsan 1 linggo simula ngayon. Talaga? Kahit instant noodles? Pwede. Yung may wansoy? Ibigay mo na. Tingnan nyo sa pisara, ang solusyon sa problemang ito, yung itinuro ko noong nakaraang klase. Sino ang pwedeng sumagot dito sa harap? Ako po. Gantian. Pasok na ang mga zombie. Gantian. Mukhang ang panaginip mo ay mas exciting kaysa sa leksyon ko. Gusto mo bang tumayo at ikwento sa lahat kung alin ang mas nakakatakot, ang zombie o ang bumagsak? Sige, uwian na. Kung bumagsak kayo sa final, huwag kayong lalapit sa akin. Uwian na. Alis na. Tara na. Panaginip lang pala. Ang apocalypse. At mga zombie. Panaginip lang lahat. Anong panaginip mo? May zombie daw. Boyfriend mo ba si Yulin? Sa panaginip. Zombie ba siya? O tao? Yulin. Nood dati ako ng isang nakakaantig na pelikula tungkol sa may-ari na hindi iniwan ang asong naging zombie. Araw-araw nilalaro niya ang paboritong laro ng aso na gustong-gusto nito. Sa huli, nagising ang aso. Kung si Yulin ay naging zombie, laruin mo araw-araw ang paborito niyang laro, baka sa huli, magising din ang kanyang pagkatao. Kung zombie na, ganun itsura. Sinong gugustuhin katabi? Gantian. Anong tinititigan mo? Kung hindi ka pupunta sa kantin, yung favorite mong sweet and sour ribs, maubos na. Hindi pula ang mata. Wala ring pangil buhay siya. At hindi mamamatay. Buti naman, mahal. Hindi mo na ako kakainin. Hindi kakainin? Ewan ko sa'yo.